NBA naglalaway, Kai Sotto versus Bol Bol. Dalawang big men na sabay na nagpapakita ng dominance sa kani-kanilang liga. Pero ang tanong ngayon, mas impressive ba talaga ang 21 points at 19 rebounds ni Kai kumpara sa 38 points at 16 rebounds ni Bol Bol? Well, sa unang tingin, parang lamang si Bol Bol sa scoring, pero kapag himayin natin ang detalye, lumalabas ang mas malalim na kwento. Unahin natin ang performance ni Kai. Sa kanyang laro sa Japan B-League, nagtala siya ng 21 points at halos 20 rebounds, isang dominanting double-double na nagpapakita hindi lang ng scoring ability kundi ng control sa ilalim. Hindi ito basta stat padding game, ito ay performance na may impact sa both ends of the floor, offense at defense. Samantala si Bol Bol sa PBA ay nagpakawala ng 38 points at 16 rebounds. Malakas? Yes. Eye-catching? Definitely. Pero kailangan natin ilagay sa tamang konteksto ang dalawang performance na ito bago tayo magbigay ng verdict. Pumasok ngayon ang unang factor, level of competition. Sa Japan B-League, mas mataas ang level of international exposure. Kada team, may 3 hanggang 4 na imports na kadalasan ay galing sa iba't ibang high-level leagues sa Europe, NCAA Division 1 at dating NBA players. So ibig sabihin, halos bawat laro ni Kai, kaharap niya ay multiple skill bigs at athletic forwards na kayang sumabay sa physicality at bilis. Compare natin sa PBA setup kung saan traditionally isang import lang ang pinapayagan per team. Sa import conferences, yes, mataas ang kalidad ng mga import sa PBA pero hindi kasing lalim ang foreign competition kada minutes ng laro. Mas localized ang competition at mas predictable ang matchups. Kaya kapag si Kai ay nakakakuha ng 21 points at 19 rebounds laban sa multi-import environment, ibang level ang difficulty. Hindi lang isang defender ang kanyang kalaban, kundi rotating defensive schemes na puno ng international experience. Pangalawang factor, number of touches. Sa sistema ng PBA, ang import, lalo na kung tulad ni Bol Bol, ay kadalasan ginagawang focal point ng offense. Siya ang unang option, siya ang huling option, at kadalasan, umiikot sa kanya ang buong playbook. Natural lang na lalaki ang scoring output dahil mataas ang usage rate. Pero kay Kai sa Japan B-League, hindi siya laging primary option. May system na sinusunod. May ball movement, may spacing discipline. Hindi lahat ng play ay dinisenyo para sa kanya. Kailangan niyang mag-adjust sa flow ng team offense. At dito pumapasok ang mas impressive na aspeto. Kahit hindi siya binibigyan ng sobrang daming touches, nakakagawa pa rin siya ng efficient na production. So, ibig sabihin, mataas ang kanyang basketball IQ, marunong pumili ng tamang spot, at hindi niya kailangang pilitin ang laro para lang makakuha ng stats. Pangatlong factor, play style at impact. Si Bol Bol ay kilala sa kanyang scoring ability, lalo na kapag may mismatch. Kapag nakuha niya ang bola sa tamang posisyon, kaya niyang gumawa ng sarili niyang tira, pero karamihan ng kanyang effectiveness ay nakadepende sa ball position. Sa kabilang banda, si Kai ay mas system-oriented player, hindi lang siya scorer, isa siyang rim protector, rebound anchor at defensive presence. Kahit wala siyang bola, may impact siya sa laro. Screens, box outs, rotations, lahat ng ito ay ginagawa niya consistently. So ibig sabihin, ang value ni Kai ay hindi lang nasusukat sa puntos, kundi sa kabuang contribution niya sa team system. At pang-apat na factor, efficiency versus volume. Yes, mataas ang 38 points kesa 21 points, pero ilang tira ang ginamit niya makuha yon. Ilang possessions ang kinailangan. Sa modern basketball, hindi lang dami ng puntos ang mahalaga, kundi kung gaano ka-efficient makuha ang mga ito. Si Kai sa mas limitadong touches ay nakapag-produce ng double-double na may mataas na efficiency. So ibig sabihin, hindi siya ball dominant pero productive. At ito ang klase ng skill set na hinahanap ng NBA ngayon. Players na kayang mag-contribute without disrupting team flow. So ngayon pag-usapan natin ang mas malaking implication nito, ang NBA potential. Sa kasalukuyang trend ng NBA, mas pinapahalagahan ang versatility, team play at defensive IQ. Hindi sapat na magaling ka lang mag-score kung hindi ka kayang mag-fit sa system. At dito nagiging interesting ang comparison. Si Bol Bol ay may elite scoring flashes, pero minsan nagiging inconsistent ang impact kapag wala siya sa tamang offensive rhythm.
Samantala si Kai, kahit hindi siya ang bida sa scoring, ay consistent ang kanyang contribution sa iba't ibang aspeto ng laro. At ito ang dahilan kung bakit maraming scouts ang mas interesado sa players na tulad ni Kai. Yung kayang mag-adjust, sumunod sa sistema, at magbigay ng value kahit hindi siya ang primary option. Dagdag pa rito, ang rebounding performance ni Kai, 19 rebounds ay indikasyon ng kanyang effort at positioning. Hindi ito madaling makuha lalo na sa liga na may multiple imports, so ibig sabihin, kaya niya makipagsabayan sa physicality at timing ng mga international players. Samantala, ang 16 rebound ni Bolbol ay sulit din pero kailangan tandaan na mas controlled ang environment ng PBA pagdating sa matchups. Well, sa huli, hindi ito simpleng usapan ng mas mataas na puntos equals mas magaling. Ang tunay na tanong ay, alin ang mas sustainable sa mas mataas na level tulad ng NBA? Base sa analysis, level of competition, touches, play style at efficiency, lumalabas na ang performance ni Kai ay may mas malalim na impact kaysa raw numbers ni Bolbol. Pero hindi dito nagtatapos ang usapan dahil habang pareho silang nagpapakita ng dominance sa kani-kanilang liga, ang tunay na laban ay kung sino ang mas nakaka-adapt sa pinakamataas na level, ang NBA. At ngayon ang tanong mga ka-express, kung ikaw ay isang NBA scout, pipili ka ba sa high-scoring, ball-dominant player tulad ni Bolbol o sa isang system-driven, efficient big man tulad ni Kai na kayang mag-impact kahit hindi hawak ang bola? Sa kabuuan ng paghahambing, malinaw na hindi sapat na tingnan lang ang raw numbers kapag sinusuri ang dalawang performance. Yes, sa unang tingin, mas kahanga-hanga ang 38 points at 16 rebounds ni Bolbol. Malaki ang scoring output at siguradong nakakakuha agad ng atensyon ng mga fans. Pero kapag inilagay sa mas malalim na konteksto, level ng liga, role sa team, number of touches at overall impact, lumalabas na ibang klase rin ang ipinakita ni Kai sa kanyang 21 points at 19 rebounds sa Japan B-League. Ang B-League ay kilala sa pagkakaroon ng maraming international imports kada laro, kaya mas mataas ang competition sa loob ng court. Hindi lang isang defender ang kailangang harapin ni Kai, kundi iba't ibang skilled big men at athletic forwards na may international experience. At sa ganitong environment, ang makapag-produce ng dominant double-double ay nagpapakita ng tunay na toughness, positioning at basketball IQ. At dagdag pa rito, hindi rin umiikot ang buong sistema kay Kai. Sa maraming pagkakataon, kailangan niyang mag-adjust sa team flow at makuha ang kanyang puntos sa loob ng system. So, ibig sabihin, hindi siya ball dominant pero nagiging productive pa rin siya. Ito ang klase ng playing style na mas tugma sa modern basketball kung saan mahalaga ang efficiency, spacing at teamwork. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.